Magandang araw mga kababayan. Naku po, merisi talaga ang inabot ni Boyeng Rimulya. Dahil lumabas po ng isang balita, itong abogado.com.ph na sinasabi dito, the Judicial and Bar Council or GBC has disqualified Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya from the Ombudsman post. A source with knowledge of the matter told to abogado.com.ph ngayong araw ng Biyernes. Abay, tuwang-tuwa po ang ilan sa mga, syempre, mga Duterte at mga nagmamahal kay Tatay Digong at kay Vice President Sara. Dahil para sa kanila, maglilinis lang daw kasi ng kanyang kalat itong si Boyeng Rimulya. Syempre, lilinisin din daw ni Boyeng Rimulya ang nangyaring maling ginawa nila or illegal na pagpapadala kay President Duterte sa dahig. O mga kababayan po natin. So, siyempre, no, yung issue po ng illegal na pagpaparisto nila kay President Duterte at pinadala sa dahig ay pinting pa po yan sa Office of the Ombudsman. Pero, yun nga, no, pinadisqualify na siya. So, tama lang. No? And bago tayo magbigay pa ng ating mga karagdagang opinion, kaugnay po sa impormasyon na ito, basahin ko lang, ha? Yung sinasabi po ng ating mga kababayan, so baka sabihin nyo, nagpi-fake news tayo. Ayan, okay? Yan po yung mga komento. Basahin ko lang isa-isa, ha? Yan. This is good news yun para sa isa kay Mande. Para naman kay Dang, kaba nimo deserve. Tapos may tawa pa. Ang sabi ni Elmer, this is it. Hahawakan niya ang ombudsman para maabswelto mga kaalyado niya sa kaso. Hey, good job, GBC. Prison cell is weaving, sabi ni Ma'am Lynn naman. Sabi ni Ma'am Eva, no, ble, buti nga sa'yo. Sabi ni Kiri, di natutulog ang Diyos. Yes, of course. Amen? No? And kinarma na isa-isa. Sabi naman ni Rhoda. Sabi ni Vincent, power tripping lang gagawin yan. Sabi ni Vincent. Sabi ni Shibs, and now the end is near. So the final curtain. Aba, may kumanta pa. Tapos, ha ha ha. Sabay tagam. Mukhang marami talaga sa ating mga kababayan ang natuwa po sa naging desisyon na ito, no, ng the Judicial and Bar Council, yon or GVC. Ito pa, no, sabi ni Bianca, Merisi, kaayo, Merisi. Wow, daming Merisi, no? Ang sabi ni Diana, the boat is sinking. Sabi ni Marlon, well, parang yuyo lang. Yung binabato mo, balik din sa'yo, sabi ni Marlene, o sabi ni Maria Aiden, deserve. Ang dami nagko-comments talaga na tuwang-tuwa po sila sa naging decision. Ambisyoso man unya, naapaman di ay kaso, sabi ni Joanna. Napatay dito ng mahababang komento. Ano kasi, iksi lang. Pero yung mga nagko-comment, hindi po ito mga trolls, ha. Kasi, maganda yung mga, ano nila, yung mga pangalan nila, no? At ang iba is verified pa nga yung iba dito na mga nagko-comment nating kababayan. Mabuti na lang may justice system na ang bansa, sabi ni Marlene. Sabi ni Castillon, hindi rin naman bagay sa kanya maging ombudsman. Ubos. O baka utak siguro to. Ubos ng sinungaling. Yan ang nakalagay. Okay? So, basa pa tayo dito. Sabi ni Garnel, lakas ng loob mag-apply ng ombudsman. May nakapinding kaso ka naman pala dyan. Dapat alam mo yung qualification mo or qualified ka ba. Yun. Yung ilang sa mga komento natin. Landi na agad. Palya na mga plano nyo. Yan. Sabi naman ng isa. So, Arabic hindi ko mababasa. Marami po sa ating mga kababayan, no? Yung suportado. Pero syempre, may iba rin na mga sumusuporta sa kanya. Siyempre, yung mga kaalyado ni Bongbong Marcos, yung mga pinklawan na nagsanib puwersa na rin siyempre dito po sa kay Bongbong Marcos, no, sumusuporta na lang na rin kila Boyeng, of course dalawa yung Rimulya dyan, no, si Boyeng at si John Vic, and kay Torre. Pero para sa akin magandang balita ito mga kababayan po natin kasi pumapalya na sila kay Tives mukhang mahabang proseso pa ito. Kay General Bantag, naka-archive yung kaso ngayon dahil si General Bantag ay hindi nila mahuli-huli. So, kumbaga, makonsider natin na mukhang failure din siya doon sa kanyang ginawa kay General Bantag. Kay Attorney Harry Roque, napahiya din siya doon dahil sinasabi niya maraming passport si Attorney Harry Roque, pero iisa lang talaga yung ginagamit ni Attorney Harry Roque at kasinungalingan niya, sabi ni Attorney Harry Roque, yung sinasabi niya
si Attorney Harry Roque ay na-deny ang kanyang asylum na pag-a-apply sa the Netherlands. So, bukya din siya doon. Laking kahihiyan din yon. And itong matinding pasabog nila ngayon, no? Maraming galit din dyan. Dahil sa kanilang mga tanim buto na ginagawa ngayon, tanim witnesses, no? And of course, kaduda-duda itong credibility ng mga witnesses ngayon sa Missing Savongeros, and yung kanilang script na yung pinapatunguhan ay ang pag-connect sa war on drugs ng ating dating presidenteng Tatay Digong. Yun po yung kanilang mga kinokonek ngayon. So, kaduda-duda, kumbaga, ang pagkatao, no, at gawain ni Boying Rimulya, parang hindi talaga, para sa akin lang ha, so siguro magkapareho kami ng GBC ngayon, no, nang nakita kay Boying Rimulya na talagang hindi siya qualified para sa posisyon na yan. Kasi kapag ombudsman ka, dapat neutral ka, no? Although yung mag-appoint sa'yo is presidente ng ating bansa, pero dapat mag-neutral ka pa rin. Wala kang dapat personal na agenda, no? Wala ka dapat talaga kaso na gusto mong linisin. Wala kang personal interest o political interest. Pamilya nito, lahat politiko. And ang iniimbestigahan ng ombudsman, lahat mga korupsyon sa gobyerno, korupsyon ng mga ahensya ng gobyerno, mga empleyado ng gobyerno, lahat yan ay hindi exempted. So, dami tong pamilya ng politiko at daming kaalyado, of course, no? So, talagang ako rin, kung tatanungin ako, talagang hindi siya qualified. Dahil unang-una may kaso siya. Tapos, ang credibility niya, questionably po, lalo na po sa paggagawa-gawa ng mga kwento, no? Mga kwentong barbero ba, no? Parang hindi ka panipaniwala itong si Boying Rimulya. And now, Missing Savongeros, ang nakikita ng tao ngayon is para lang ma-divert na naman ang issue, no? I-connect na naman nila sa war on drugs na isa nga po sa umalma ay si General Bato de la Rosa o ngayon Senator Bato de la Rosa na sinasabi niya, hindi pa nga ninyo nakita yung connection sa war on drugs, no? Kakasimula pa lang ng inyong investigation, wala pa kayo nakita mga ebidensya na nagtuturo ito po ay konektado sa war on drugs, kinoconnect nyo na agad sa war on drugs dahil sinasabi na yung mga pulis na involved ay sila rin yung mga nakasuhan, no, sa AGK or war on drugs na mga anomalya, no, may mga nagurgur, di ba? So tapos ang nakikita natin na gusto nilang ikaso is crimes against humanity, which is yun po ngayon ang kasong kinakaharap Tatay Digong sa dahig dahil sa mga gawa-gawang allegation and yung mga fake, no, na mga witnesses, parang Risa Ontiveros lang. So ngayon, marami pong natuwa sa ating mga kababayan, no? Dahil 16 po sila yung nag-apply kung hindi ako nagkamali, di ba? Tapos ang gaganda ng mga record. No, may mga retired justices at mga dating empleyado ng gobyerno na walang iskandalo. Iskandalo ng kasinungalingan, iskandalo ng tanim buto, iskandalo ng tanim issues, no? And pagpuprosecute ng mga kalaban sa gobyerno. Walang issue ng ganun. Kumbaga, sila yung mas karapat-dapat, patas, at wala po silang, no, affiliation na mga politiko or wala po silang connection sa kahit sinong politiko. So, yan po yung mga karapat-dapat. And Boying Rimulya is deserve niya. Deserve niya na hindi na i-disqualify, no, at hindi dapat siya maging ombudsman. Dahil iba po yung kanyang hangaran. Okay, so yun po mga kababayan po natin yung ating update. So, ang gaba dili magsaba and malaking dagdag na naman ito, no? Na talaga nakikita ng taong bayan na hindi natutulog ang Diyos at God is good, no? Hindi papayagan ng Diyos na patuloy na maghahari yung kademonyuhan sa bansa natin at patuloy na gagawa ng masama sa mga taong gumagawa ng kabutihan, no? At gusto nilang sirain para sila ay manatili sa pwesto at patuloy na kamkamin ang kaban ng taong bayan. So, this is good news para sa atin, mga kababayan po natin. Mirisimo, Boying Rimulya. Yun. Maraming salamat. At yan po yung ating update, mga kababayan natin. And thank you and God bless. Oy, Attorney Harry Roque. Ito, paano nakapaghiganti ka na? Thank you. Bukas po yung ating comment section para sa inyong komento at opinion.